Ang mainit-init na taniman ay may maraming patong ng magaspang at pinong organikong materyales kumpara sa karaniwan. Ang mainit-init na taniman ay nahahati sa simpleng mainit-init, mainit-init na may hangganan, at mataas na mainit-init. Ang una ay mainit-init na taniman na may mga tabla bilang hangganan. Mahigit 15 taon na naming ginagamit ang mga karaniwang tabla pero hindi ito matibay. Kapag nasisira ang mga hangganan, pinapalitan namin ng bago. Pero ngayon, mainit-init na taniman na ang ginagamit namin sa halip. Patuloy kaming sumusubok ng iba't ibang paraan ng paglalagay ng magaspang pinong organikong materyales. Mga kombinasyon nito at paggawa ng simpleng, matibay, pero murang hangganan para sa aming taniman. Marami kaming karanasang nais ibahagi sa inyo, mga mahal naming manonood ng awitin ni Yasha Kosyaka. Hindi ito ang unang video ng taniman sa channel na ito. Sa video na ito, inilalahad ko ang pinakamahalagang buod ng aming karanasan sa mga taniman. Sa loob ng 20 minuto, malalaman ninyo ang aming mga pinagdaanan at natutunan sa mahigit 15 taon. Pag-uusapan natin lahat, kamusta sa inyo? Ito ang pinakauna naming mataas at mainit-init na taniman. Ginawa ko ito mula sa mga natirang piraso ng tile sa bangketa at mga tabla. Dahil matibay ang organikong material, mainam gamitin ang mga hindi na kailangang kahoy at ilagay sa ilalim. Layunin din ng layer na ito, hadlangan ang lamig mula sa lupa pagkatapos ng taglamig at magsilbing piraso ng bakal para sa pagkakabit at dagdag tibay ng mga gilid. Tinakpan ko ng lupa ang magaspang na organikong material. Para sa pag-compost ng mga basurang halaman, gumagamit kami ng mga kahon na gawa sa kahoy. Dito namin inilalagay ang tinadtad na mga sanga, damo, pinutol na damo, at mga dahon. Sa ibabaw ng composter ay may bahagyang nabubulok na organikong material, sa gitna ang pinong organikong material, at sa ilalim ang purong humus. Hindi kasing bilis ang composting sa ganitong kahon, pero mahusay itong imbakan ng organikong material para sa taniman. Kapag nagsimulang mapuno ang kahon ng compost, ibig sabihin ay oras na para maglagay o mag-recharge ng panibago. Ang organikong material sa mainit na taniman ay tumatagal ng 6 na taon. Kada reload, nilalagyan ko ng bagong organikong material. Gaya ng ginawa ko. Dalawang taon na ang nakalipas, pareho lang ang proseso. Sinusubukan kong ibalik ang hinukay na lupa sa kabaliktarang pagkakasunod-sunod ng pagkuha para manatili ang ilalim na layer sa ilalim. At ang ibabaw na layer ay manatili sa ibabaw hanggat maaari. Sa ilalim ng matabang lupa, may mga anaerobe, mikroorganismong nabubuhay at dumarami kahit walang oxygen. Kumuha sila ng enerhiya sa pagbuo ng organiko at di-organikong sangkap. Kasabay nito, maraming init ang napapalabas. Ang susunod nating mainit na taniman ay gagawin sa natitirang guwang na pulang ladrilyo. Mas mabilis lalaki ang mga halaman at tataas ang ani dahil sa init. Napaka-komportable ng mga gilid ng taniman. Pwedeng upuan habang kumakain ng ani o higaan para magpahinga mula sa trabaho. Nagiging mahirap lang ang trabaho kapag may bagong taniman o tuwing ika-6 na taon kapag nire-reset. Sa ibang panahon, madalas pinadadali ng mga tanimang ito ang aming gawain sa hardin at nagdudulot ng kasiyahan. Ang pag-aalaga at pagpapanatili ng pagitan ng matataas at may init na taniman ay kasiyasya. Malaking bentahe ng ganitong mga taniman ay ang kawalan ng direktang kontak ng mga tabla sa lupa, kaya mas tumatagal ang mga ito kumpara sa mga taniman na gawa lang sa tabla. Kapag nabubulok ang organikong material sa maiinit na taniman, unti-unting lumulubog ang lupa. Tuwing tagsibol bago magtanim, dinadagdagan natin ng lupa kung kailangan. Nagawa namin ang bagong henerasyon ng taniman na may sariling matibay na composite na gilid matapos maubos ang natirang sidewalk tile at ladrilyo. Pwede kang maupo ng komportable kung maglalagay ka ng tabla sa ibabaw habang nagtatanim ng halaman. Mamaya ko ikukwento ang tungkol sa mga taniman na ito, pero ngayon, uunahin ko muna ang pangunahing benepisyo ng taniman na gawa sa tile at ladrilyo. Matagal ko nang napapansin na masigla ang mga halaman sa tabi ng malalaking bato at bakod na konkreto o ladrilyo. Siguradong napansin nyo rin ito. Lahat ito ay dahil sa epekto ng pag-iipon. Nagpasya akong gumamit ng mga tile at ladrilyo, hindi basta-basta.
Dahil mula sa ladrilyo, nakakagawa ng matitibay at mainit-init na gilid ang mga tile. Dito dapat maganap ang pag-iipon ng init ng araw sa maghapon at ang pantay na paglalabas nito sa lupa na lumalamig sa gabi. Sa ating rehiyon, bihira ang mga mainit na gabi at dagdag pa ito sa init na nagmumula sa gawain ng mga anaerobes. Ang mga tile at ladrilyo sa mga taniman ay inilagay ng walang semento. Lahat ay nakatayo gamit ang prinsipyo ng gravity at ito ay sapat na matibay. Hindi ako pinabayaan ng aking kutob. Talagang napakabunga ng mga taniman. Kung wala sana kaming mga natirang ito, dapat sana ay binili pa namin ang mga iyon. Sulit ang resulta at agad naming naintindihan. Sa tuloy-tuloy na paggamit, dapat takpan ng lupa ang magaspang na organikong material at basain ang bawat patong para mapuno ang mga puwang sa pagitan ng mga basurang kahoy. Gagamitin natin ulit ang compost bin. Noong 8 taon na, nag-post ako tungkol sa mga ganitong taniman sa Pikabu at nabuhay ang Pikabu. Ang kawalan ng pagbebetona ang siyang nagliligtas sa mga ganitong taniman mula sa pagkasira. Dahil sa aming mahirap at madaling umalsang lupa, hindi dumikit ang mga tile at ladrilyo, kaya hindi nababasag ang mga gilid ng aming taniman na gawa sa mga ito. Ang mga tabla ay hindi lang para sa pagkakataong maupo o mahiga ng walang ginagawa, mayroon pa silang isa pang mas mahalagang gamit. Habang inaayos ko ang mga tabla, naitanim na ni Mrs. ang mga punla. Matibay na hinahawakan ng lupa ang ibabang hanay ng ladrilyo, habang ang itaas ay tinutulak mula sa loob at nililimitahan sa labas ng matibay na kahoy na pwedeng upuan o higaan. Ang mga butas sa mga tabla at ang mga nakalagay na arko dito ay madaling nagpapabago ng mga taniman na ito bilang mga maliit na greenhouse. Maaari ka ring gumawa ng karagdagang mga pang-ugnay. Halimbawa, mula sa bakal na pampatibay para mas maging matibay ang pagkakadugtong ng mga gilid. Pumunta muna tayo sa kasalukuyan. Mukhang naisip ko kung paano gumawa ng maraming bahay ibon ng sabay, pinagdugtong ko gamit tornilyo ang 4 na tabla. Ang ganitong poste ay tinatawag kong peking troso. Makakatulong sa atin ang mga bahay ibon para makaakit ng libreng paggawa ng mga ibon, pagkain nila yon. At para sa atin, laban sa mga peste. Panalo lahat. Sa harap, ang mga bahay ibon ay may taas na 3 sentimetro. Sa likod naman ay 27 sentimetro. Sa paraang ito, 2 piraso lang ang gagamit ng 60 sentimetro ng peking tabla at mula sa 2 metro, makakagawa ng hindi bababa sa 6 na bahay ibon. At ito ang kailangan ko. Eksakto, parang mga roll at sushi, iikot mo lang at mabilis mong hiwain. Sa mga kuhang ito, kitang-kita ang halimbawa kung paano binabago ng panahon at ng paglipas ng oras ang mga gilid. Wala ng tabla ng bakod, sidewalk tile at ladrilyo sa mga taniman. Nagdesisyon akong subukan pang ibang opsyon sa mga gilid. Ang layunin ay lumikha ng mga gilid na hindi nag-iipon o nagpapalabas ng init, kaya mas epektibo ang pag-init ng lupa ng mga anaerobic na mikroorganismo. Layunin din na maiwasan ang paggamit ng masisilang tabla na diretsyong sumasayad sa lupa. Mas tumagal ang mga tabla sa bagong taniman, pero hindi pa rin ito sapat para sa amin pang matagalan. Sa puntong iyon, nasubukan ko na ang tibay ng mga pader na gawa sa reinforced na fiberglass mesh at pandikit na ginagamit para sa insulation ng extruded polystyrene foam. Nasubukan at nagamit ko na ang ganitong pader sa aking $1,000 na bahay na proyekto. Sa gilid ng taniman, ginawa ko rin ang pareho, kaya nagplaster at nag-reinforce ulit ako ng EPPs. Ang pre-cut na gilid ay kasing lapad ng karaniwang insulation sheets na may kapal na 60 sentimetro. Wala akong balak magdagdag ng pampalakas, kaya para tumibay, ibinaon ko ang mga gilid ng taniman sa lupa ng kalahating lapad nito, kaya mas malalim ang mga gilid na hinukay ko. Nakatulong ang natirang gilid ng lumang taniman sa pagmamarka, kaya mas madali na lang ang proseso. Mas simple kaysa sa paggamit ng tile o ladrilyo. Tinanggal na ang huling alaala ng lumang taniman at dumating na ang bagong panahon.
Pinagdugtong ko ang mga gilid gamit ang subok na paraan, tulad ng ginawa namin sa pader ng aming Ebro toilet. Sa karanasan ko, mas magulo ang bakuran, mas marami kang makukuhang hilaw na organikong materyales. Ang pinakamagandang opsyon ay ang pagsabayin ang paggawa ng bagong mainit na taniman at ang paglilinis ng bakuran. Ngayon, pwede mo nang ilibing at mapakinabangan ang mga dati mong tinatapon o sinusunog. Paalam! Lumang kubeta, may bago na kaming moderno at 70% gawa sa EPS. Matagal nang nakaimbak sa likod ng kamalig ang mga supot para sa eksperimento ng murang supot na konkreto. Ngayon, maaari na itong ihandog bilang magaspang na organiko dahil may natuklasan ng mas epektibong material kaysa sa lipas na sa panahon at teknolohiya na supot na konkreto. Sa tabi ng bagong palikuran, naghihintay ang pinakamahalagang magaspang na organiko sa tamang oras. Noong taglagas, nagputol kami ng halaman at dinurog ang mga sanga gamit ang garden shredder. Ang biomass ay nakatiwangwang ng kalahating taon. At dahil sa napakaraming earthworm na nanirahan dito, para bang buhay ito ngayon. Pero bakit nga ba? Parang buhay talaga ito, imbakan ng buhay at kapaki-pakinabang na enerhiya. Ang organikong material at handang humus mula sa composter ay magkaiba. Sa paggawa ng bagong mainit na taniman, pwedeng magdagdag ng kaunting humus sa lupa sa paglalagay ng mga layer. Sa ganitong paraan, natitipid ko ang pagbili ng pandagdag. May anaerobes sa humus at mabilis silang kumalat sa bagong organikong material. Yung ibabaw ng hinukay na lupa ay nagiging ibabaw ng susunod na taniman. Binabasa ko ng mabuti ang lahat. Muli, sa huli, napayagan ko ang asawa ko magtanim ng punla. Kung naantala pa ako ang masisisi kung lumaki ng sobra ang mga punla. Kung sa unang taon ng bagong taniman ay hindi nito natugunan ang 200% ng inaasahan mo, huwag mag-alala. Sa ikalawa o ikatlong taon pa lang, nila maaabot ang buong lakas nila. Kailangan ng mga mikroorganismo ng panahon para makapagparami at makapag-ayos sa kanilang bagong tirahan. Gaya rin natin mga tao. Matibay at maaasahan ang lahat sa paglipas ng isang taon. Matagumpay ang eksperimento kaya inayos ko na ng kaunti ang taniman gamit ang natirang pandikit ng tiles at pinalakas ang mga gilid. Ito ang una kong karanasan sa pagdekorasyon ng ibabaw na mistulang bato. Huwag niyo akong husgahan ng mahigpit. Sa susunod ay gaganda pa ang gawa ko. Gumamit ako ng kaunting acrylic na antiseptic na varnish para sa bato, palitada at semento. Handa na ang taniman para sa susunod na pagtatanim at mas maganda na ang itsura nito ngayon. Malayo na rin ang narating namin sa pagpapaganda ng bakuran. Sa tulong ng murang gawa-gawang composite na gawa sa Penoplex. Mula rito ginawa ang mini pool na paliguan, ang bagong napakagaan na garden path, at ang magaan pero matibay na bakod na parang permanenteng bakod. Habang pinalitan ko ang lumang mainit-init na taniman ng mas mataas na mainit-init na taniman, nagdesisyon akong gamitin muli ang composite mula sa EPPS. Bumili ako ng isang pakete ng Penoplex Comfort na 3 cm kapal at ginaspang ang mga sheet. Ginamit ang talim ng lagari na tinanggal sa hawakan. Pinagdikit ko ang mga sheet ng Penoplex ayon sa sukat ng mga gilid ng bagong taniman. Para sa pagdikit, gumamit ako ng polyurethane construction foam adhesive para sa plastering at pandikit sa sako, para sa thermal insulation at alkali-resistant fiberglass mesh. Madali lang ang trabahong ito at hindi kailangan ng karanasan sa konstruksyon dahil ginagawa ang mga piraso ng homemade composite ng nakahiga o pahalang. May magaspang na Penoplex wall na mabibili
pero 5 cm ang kapal nito, kahit 3 cm lang ang kailangan ko. Nag-set up ako ng mini taniman at mabilis itong nabebenta na parang mainit na pandesal. Darating na ngayon ang isa pang customer para kunin ang kanyang order. Biro lang ito pagkatapos ng aming napakaliit na purumala na negosyo sa paggawa ng mga barrel sa una, mabilis din naming tinigil ang negosyo. Kasi ang mga yumayamang Belaruso ay ayaw na bumili ng mura naming barrel sa una. Minsan, gumawa talaga ako ng napakaraming pyesa, pero hindi para sa mga taniman, kundi para sa sarili kong proyekto na bahay sa halagang $1,000. Para sa 2 bagong taniman na mahigit 5 metro, ang haba at mga 1 metro ang lapad. 2 mahahabang pyesa lang at 1 maikli ang kinailangan ko. Ngayon, gumawa ako ng mga taniman na doble ang tipid sa materyales. Ito ang una kong ginawang mga taniman ng maaga. Nagsimula akong magtrabaho sa garahe na may pampainit, siguro huling Pebrero o unang Marso. Sa aming bakuran, nagsisimula ng magmukhang Mediterranean ang paliguan, daanan at bakod na parang natural na bato. Kaya naisip naming gayahin ito sa mga bagong taniman. Inilapat ko ang tekstura ng bato gamit ang pinakamurang pandikit para sa tiles. Binibigyan ko ito ng kulay gamit ang puting pintura para sa labas na hinahaluan ng murang mga kulay na pigment. Pinatong ko ito sa 2 layer ng bahagyang tinunaw na antiseptikong acrylic varnish para sa bato, konkreto at palitada. Sa bagong taniman, hindi ko na nilubog ang gilid kaya nakatipid ako sa materyales. Sa luma, hindi ko pinagsisihan. Sa pagbaklas, madaling maitaas ang paa at kamay at magamit na lang sa magaspang na organikong materyales. Hindi ako naghukay ng lampas sa isang talim ng pala at mga 3 sentimetro lang sa gilid. Sa pagkakataong ito, nagpasya akong gawin ang pag-mount ng mga gilid sa mas klasikong paraan. Ginamit ko ang mga tulos mula sa murang biniling profile para sa drywall at iba pang maliliit na bagay na madaling makita sa kahit anong tindahan ng materyales sa konstruksyon. Ang 3 cm na Penoplex ay katumbas ng 17 cm tuyong kahoy o 2 tuldok 5 piraso ng ladrilyo sa thermal conductivity. Nai-imagine ko kung ano magiging itsura ng taniman kung ganitong tabla ang ginamit sa gilid. Dahil sa mataas na thermal insulation, mas mainit ang mga ito. Ang Penoplas at Penoplex ay halos hindi sumisipsip ng tubig at hindi talaga nagpapadaan ng tubig, kaya hindi talaga tumatagos ang moisture sa mga gilid. Napatunayan ko ito nang gumawa ako ng maliit na pool gamit ang material na ito. Hindi na kailangang madalas diligan ang tanim at malaking tulong ang mulch mula sa pinutol na damo para hindi matuyo ang lupa. Dahil sa selyadong gilid, malaki ang natitipid sa tubig at oras ng pagdidilig. Matagal nang gamit ang Penoplex bilang insulation sa sahig, pundasyon, kisame, atik, bubong, lohiya, balkonahe at harapan ng bahay. Nilalagay din ito sa paligid ng bahay, sa ilalim ng footpath, paradahan at daanan para maiwasan ang pag-angat ng lupa dahil sa lamig. Napansin ko ito at sinubukan kong palawakin pa ang gamit nito. Hindi naaapektuhan ng biological na salik ang Penoplex, kaya hindi ito nabubulok tulad ng kahoy at tumatagal ng mahigit 50 taon. Pwede kang gumawa ng mga gilid minsanan lang at panghabang buhay na. Karaniwang 50 taon lang ang aktibong yugto ng hardinero. Kadalasan, nagsisimula ang hilig sa pagtatanim pagkatapos ng 30 at nawawala na pagdating ng 70. Marami na ang gustong tumigil sa pagtatanim, maglakbay, sumama sa cruise at makita ang iba't ibang bansa. O hindi ba ito tungkol sa atin? Noong araw na yon, ginamit ng asawa ko ang kakayahan niyang maglagari, hindi sa talinghagang kahulugan. Nagkaroon ng ilang mga sanga. Gustong-gusto ko talagang gamitin ang garden shredder. Nakakakalma ng nerbiyos ang proseso at mabilis kang napapunta sa isang kaaya-ayang pakiramdam. Hindi lang nagputol ang asawa ko, masigasig din siyang nagwalis. Sa akin na lang ang maglagay ng mga naipon. Sa taglamig, tinatakpan ng damo at dahon ang taniman at binubuksan ito muli sa tagsibol. Ang organikong material mula sa pagbubukas ng taniman ay mahusay na organikong pataba para sa bagong taniman. Ito ang mga unang mainit-init na taniman kung saan nakuha ang organikong material nang hindi naipon sa compost box. Mas magulo ang bakuran, mas madali makahanap ng organikong material para sa taniman.
Pakiramdam ko, nakuha na agad ng mga tanimang ito ang pinakamahusay na ani sa unang season. Kung hindi pa ito ang pinakamataas, hindi ko na alam ang susunod. Nakakatuwa isipin. Yung bagong compost bin ay gawa rin sa parehong material. Plano kong lagyan ng pinto o butas sa ilalim. Pero ngayon, lahat ng nilalagay ko ay parang nahuhulog lang at di napupuno. Pangalawang taon na at kayang-kaya pa rin ng trimmer ang tamang bilis ng trabaho nang walang problema. Tuloy pa rin ang eksperimento ko sa bagong composite mula Penoplex. Ginawa ko pa itong singsing para sa septic tank. Hindi na kailangan ng gastos sa delivery dahil ginagawa sila mismo sa lugar. At sa pag-install, hindi na rin kailangan ng espesyal na makina. Sapat na ang isa o dalawang pares ng kamay at hindi masisira ng mabibigat na gulong ang ating pinaghirapang landscaping. Sa tulong nila, pwede kang gumawa ng septic tank kahit sa mga lugar na hindi kayang pasukin ng crane o manipulator. Matapos ang matagal na panahon, napagtanto namin na ang mga singsing na ito ay perpektong gilid para sa mataas, mainit at bilog na taniman. Nang maisip namin ito, agad kaming nagdekorasyon ng singsing sa Mediterranean na estilo. Ang ating Belarus ay walang daan papunta sa alinmang dagat, kaya marahil gusto naming magkaroon ng kaunting Mediterranean kahit sa sarili naming bakuran. Hindi lang tayo sa Europa, pati Austrian at Swiss nalulungkot din na walang dagat. Nagdesisyon kaming ilagay ang bagong bilog na taniman sa halos tuyong puno ng mansanas. Hindi ko agad sinunog ang mga sanga gaya ng tradisyon ng mga Slav. Sa halip, ginawa ko itong mahalagang yaman para sa mga susunod na taniman gamit ang kasipagan ng mga Belaruso na tumutulong sa pagpapalaki ng hipon. Ang pagkaunawa na dito, tayo kumukuha ng pinakamahalagang organikong material ay nagbibigay pa ng dagdag saysay sa ginagawa. May bago akong ideya para sa mataas, mainit at produktibong taniman ngayong season. Kaya siguraduhin mag-subscribe kayo sa channel na Awitin ni Yashako Siaka para kayo ang unang makaalam ng lahat. Maaaring suportahan ang murang inobasyon sa hardin at konstruksyon gamit ang pindutang suportahan sa YouTube o Boosty. May link sa ibaba ng video. Maganda ang progreso ng asawa ko sa pagbigay ng mas natural na itsura sa mga bato na bumabagay sa aking Soviet-style na likhang sining. Editor ng Masabay. Matibay na ang mga gilid ng bilog na taniman dahil sa hugis nito, kaya hindi na kailangang ibaon o lagyan ng tulos. Pero nagpasya kami na ibaon ng mga 10 sentimetro dahil sa tingin namin ay masyadong mataas ang 60 sentimetro. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangang gumamit ng maraming organikong materyales at hindi na rin kailangan tanggalin ang damuhan. May nagsasabing walang silbi ang magtanim ng sariling pagkain at mas madali lang bumili. Kapag binasa mo pabaliktad ang ogorod, hardin, nagiging dorogo, mahal. Maaring hindi lang ito simpleng pagkakatugma. Karaniwan, ang mga gulay at prutas na galing sa tindahan ay hindi maikukumpara ang kalidad sa mga tanim mo mismo. Napagpasyahan na gamitin ang panggatong mula sa punong pino bilang organikong material. Sumilip ka sa espesyal na pamilihan ng tunay na organikong gulay at prutas at mararamdaman mo talaga kung gaano kamahal. Nasa likod ng kamalig si Strushka pa rin. Hindi ko basta-basta naiwan ang plano ko sa Strushko Beton. Pero habang dumarami ang composite na taniman na gawa sa Penoplex, lalo ko nang hindi naaalala ang Strushko Beton. Ang tanimang ito ay para sa blueberry. Marami kaming mga latian dito, kaya kadalasan ay hindi kami nauubusan ng espesyal na pit para sa blueberry. Lagyan ng mineral na pataba, handa na ang taniman ng blueberry. Sa tingin ko, nasa tamang landas tayo. Malaki ang tulong ng bagong taniman sa pagbawas ng trabaho at gastos sa pagtatanim. Mag-iiwan ako ng mga link ng detalyadong video tungkol sa lahat ng aming taniman sa ibaba ng video. Mataas at mainit na taniman mula sa extruded polystyrene foam. Nagsimula na rin ang kaibigan kong si Denise sa malamig na Pskov
Pati si Constantine na naggugulay at nagtatayo kasama namin. I-like nyo ang video, mag-subscribe kayo sa channel ng mga kanta ni Yasha Kosyak, sumali rin kayo sa VK Group at Jen, lahat ng link ay nasa ilalim ng video. I-click nyo rin ang bell para siguradong ma-update ko kayo. Oo, naway maghari ang kapayapaan sa buong mundo. Salamat.